Praise the Lord. Amen. Salamat kay choir. Amen. Salamat na enjoy ta sa paniud do. Amen. Salamat nga by God's grace niagapon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, ang atong syudad sa Iligan na nahimong popular sa tibuok kalibutan. At least nisikat ang Iligan, no? Murag nisikat atungod sa lunop na taga-US, taga-laing nason nga nagsipanawag nga kumusta mo diya? Hapit ko matintal pagingon nga nabahaan mi, kinahanglan mi tulong, kinahanglan mi mga mga kwandre, mga kinahanglan nami mga millions nga hinabang bitaw. Praise the Lord. Salamat nga wala ta maapil. Wala ta maapil ri sa baha. Og salamat nga kining creek dere. Bisag dol gyud kita sa creek, wa gini moawas sukad kay kung moawas na siya. Actually, akong kitanaw ni dito, di gini moawas kay masalipdan man dito sa highway. So, palitag mo awas man siya mag-una gyud dito. Bitaw, salamat sa Ginoo nga gibandayan ta, amen. Ana gina, mao na ginang kinabuhi na do nga dunay nagkanalayng pagsulay, no. Dunay tay atong yampo, no, si Lando Gapur, ang iyahang son-in-law silbi namatay sa kanang gitawag tungod sa naay infection sa iyang samad kay na disgrasya sa motor. Gikan sila na sunugan dayon nakuhaan pa gyud iyang asawa. Ang iyang son-in-law silbi ang asawa atong silbing asawa sa namatay karon nakuhaan. Atong yampo sa Lando kay ngila pong lugar dito sa Coco Grove, tagahawak pod ang tubig dito sa ilang ipuyan dito sa Coco Grove sa Iligan. Okay. So ana na lang kinabuhi, amen. Og salamat nga bisan tag ingon ani di kita malimot nga doon na tayo Diyos nga nagbantay na to. Last week, before sa, actually doon ay mga traders, no? Kamang wala kay balog unsay mga traders about mga business, no, sa trading. Doon ay mga igsoon na to nga nag-trade gamit ni sa Ginoo nga ang atong church bisag gamay ra ang mutuan by the grace of God walay nang gitawag nila og nang daot or nang sunog. By the way, katong gusto sa maong platform sa pag-trade, duo lang mo sa moa kay aron maapil mo kasunog. Bitaw, there's blessing, no? Dunay blessing, no, sa yung nana gigamit sa Ginoo. Anyway, ang mensahe mga kaigsunan, gisa inyo na gi-onan ninyo. Actually di ko ganahang mag-delay na ko, di ko ganahang mag-live kay anyway. Proverbs chapter 24, malindog na palihog atong basahon na siya. Ini nga verse ako nakita, no, dunay dakong blessing sa akong kinabuhi. Proverbs chapter 24, verse number 16. By the way, kamong mga walay Bible, no, ako mong encourage nga magpalit mong Bible.
Ayaw mo gingon nga, wa kay kwarta pastor ikapalit, pero naga mo, ang daghan lagi mo kapalit og cellphone. Importante kayo ang Bible. Kaya nga naman, dili man ni malubat ang Bible. Amen? Dili ni malubat, dili po ni mag-burn out, dili po ni mo importante nga naagid mo ay print out nga Bible. Kana kung doon na mo kagutom ba sa pulong sa Ginoo. Para sa kuano, kining mga pulong nga naa diri sa Bible, makatabang gyud. Dako yung katabang gyud. Mo ni ato ang nagdalag kuan kusog. Okay. Proverbs chapter 24 verse number 16. Tumbasa ko dungan, ready go. A just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Okay, mag-pray na. Thank you, Lord. I-bless, Lord, ang mensahe. Kamitay mong lagad. O amo ni Gabo in Jesus' name. Amen. Palihog, maglingkod. Title sa mensahe, mga kaigsunan, we need to rise up again. Rise up again. Mubangon gyud. Mubangon. Bangon, kung natumba ka, nadapa ka, bangon. Apa mo? Okay. Salamat sa Ginoo nga we are called Christians, we are called just. Samot mo walang just. In Romans chapter 1 verse number 17, the just shall live by faith. Diba? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang buot pasabot, nahimot ang just or matarong sa Binisaya or lakton nga pag-istorya, atuwangan sa Ginoo ang atong kahimtang, itawag tag mga tarong or matarong. Lagyan ng Bible sa Romans 3, verse number 10. The Bible says, Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Walay matarong kuno, wala bisan isa. Tinuod na. Pero sa diha nga, once we believe, once nga atong gidawat si Kristo, nga atong personal ug bugtong manuluwas, by faith, pinagis pagtuo, kita nga unrighteous or dili righteous, nahimutang righteous or nahimutang matarong tungod na ni Kristo nga atong gituhuan. So, ug imong tan-awon, nahimutang matarong tungod ni Kristo nga naa diri nato. Gani ug imong tan-awon sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, the Bible says, and such were some of you, but ye are washed, nahigwasan ta. But ye are sanctified, gibalaan ta, and ye are justified. So, dili unta ta matarong, there's none righteous, no, not one. Pero karon sa diyang atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas, by faith, pinagis pagduo, we are justified in the name of the Lord. So, gitawag tag matarong tungod na sa ngalan ni Kristo, dili sa ato ang ngalan. Dili ngalan sa church, dili ngalan sa atong kaugalingon nga ngalan, kundi the name of Jesus Christ. So, nakuha na nato nga pagkamatarong by faith. Amen? So, sa lakton nga pagka-istorya, kita karon gitawag ta sa Ginoo, we are called just. O the just shall live by faith. Nahimot ang just because of our faith in Christ. So naamin yun na. So the Bible says, ang atong kinaya dahil, o tawag ta sa Bible, yun sa rin nga, the just pulled it 7 times. Napa mo? Mga kaigsunan, dili na to malikayan, nga madagma yuga.
kitang tao, number one, naatay weaknesses. Number one, we are emotionally weak. Emotion, mga kaigsunan, we are weak. Meaning, dali ratang muhilak. Dali ratang madutlan sa mga problema. Dali ratang madutlan sa mga kahiyubos o guban pa. Dali ratang masakitan. We are emotionally weak. Amen? Ikaduha, mga kaigsunan, we are spiritually weak. Sa espirituanong butang, we need God. Amen? Then ikatulo, mga kaigsunan, we are physically weak. Ang buhay pasabot, there are times sa atong sa pagayang people na to, murag kusog pa kang mudagan, ala, mulayat, grabe, mudagan, mao na ang atong physical. Pero masagot kag sa dili, maabot yun ang time, nga di nakakadagan. Maabot yun ang time, nga magpapak na yung gasiro, nga naman, di nakakadagan. Maabot ang time nga, bisag kung saan kagkulata, di nakakabalos. Nga naman, ang atong lawas, musugot kag sa dili, padulong gida sa pagka-weak. Ug salamat sa Ginoo, no? By the grace of God, bisan tog mamatay ta sa atong physical, to be absent from the body is to be present with the Lord. Si Pastor Eddie Herodias, kinsa nakailan niya? Pastor Eddie Herodias, naana siya sa Ginoo. Gikuha siya atong gaganina alas 2 sa Kanlaon. Si Pastor Eddie Herodias, tuana sa Ginoo. Okay, so dirita karon, mga kaigsunan, sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Amen. Ningon siya diri, the just falleth 7 times. Nagisgot kini sa usa ka tao, Kristohanon, nga nagdagan or naglakaw. Amen. Usugot ag sa dili, mga kaigsunan, mo ni kahimtang nato, maabot ang time. O na itong kahimtang. Huwag ingon ini imong kahimtang, mga kaigsunan, hayahay kay imong kinabuhi. Okay na mo? Huwag ingon, ana, imong kinabuhi, di gyud ka matumba. Di gyud ka matumba, no? Nganong matumba, mga kang tumba namang kadaan. Ang buhat pasabot, full it 7 times, ang buhat pasabot, posible kini siya nagdagan, posible naglakaw, napandol, pero wa gini siya maghigda. Apa mo? Dagang nangatawa. Usahay ako, mahimong kong katawaan na rin sa uban. Nga si pastor, sige lecture anang business, sige lecture anang mga unsa diya, prosper. Pero, daghan pa na siya ingon na ba? Daghang mga tao, daghang mga Kristohanon karon, mga kaigsunan, hadlok sila sa gitawag mutikang. Why? Nahadlok sila og fall down. Ug daghan diri nga nagsulay og business, fall it. Pagsak ilang business. Og niingon sila, tagam. Ang uban ba? Ang uban, ni-action sila witness, ginsulto. Ang uban, ang imbitar, rejected, rejected. Sila naningkamot, sila nga ari sa church, pero mga kaigsoon na asa na ron sila.
Ang uban ni sulay og ari sa choir, ni play og mga instruments, pero mga kaigsoon asa na sila. Wa kagwanta sa naganlaing pagsulay, trial sa ilang kinabuhi. Fallet, business, pagalagad sa Ginoo, sa diang mutikang ka mga kaigsoon, mutikang ka mo. Ang mahitabo nimo, moabot gyud ang time you will fall. Katong ni apil sa trading, grabe, bagsak ang gold, 3 trillion ang damage sa itong mga pagbagsak sa gold. O sabot na go mga kaigsunan, dili ka mabagsak, dili ka matumba, kundi ka mo attempt. Ang uban karon nagsugod og business, ginagmay nga business pang wala tagak. Nagsulay og invest, ginagmay bang hold it 7 times. Pero mga kaigsunan, ayaw mo naigingon sa Bible, the just, if you are just, itawag kang just. The Bible says, fall it 7 times. We can experience, or we will experience mga kaigsunan og fall. Pabagsak ka. Mga business sa iligan karon, grabe. Tanaw ko silang ilang mga dito katong mga dry goods, magpanapton, abot sa tubig, damage. Nahimong lapok. Ang ilang mga kwan dili na mapuslan, ilang na mga nagpaligyag panapton dito sa damage. Say kamong namaligya og isda. Say nandubok na lang yung isda kay wa mahalin. Oron sa badang inyong ipambaligya diha posible ingon na sweet corn ba unsa ba? Rambot sabot na ko mga kaigsunan. Yes. Moabot ang time sa imong kinabuhi sa diyang naa kay gihimo, you will fall. Pero rise up again. Bangon. Bisan ka mag-leader sa church, leader sa young people, you will fall. Emotionally down. Asa kong kinabuhi mga kaigsunan sa ko mismo. Una, daghangkog na experience nga emotionally down. Pero maningkamot by the grace of God. Karon gani, gani ko kibalo, abna ko, di ko kapres gani karon. Only by the grace of God. Fall 7 times. Tuloy mo niya. Dire lang ko dapit, pusak ka. Agi mong kinabuhi, ingon na ni. Naidagang babag sa atong kinabuhi. Pero ayaw ka discourage. Padayon, tikang ka. Amen? Tikang ka. Kaya mo ni Kristoanong kinabuhi na to, magpataas. I'm pressing on to the upward ways. Dayon, naana po ibabag, tikang napuga, himuang nga kanang babag, obstacle, mga kaigsunan, makaangat ka na. Ituyo na sa Ginoo, dili ingon nga i-discourage ka, kung dili gusto sa Ginoo, i-promote ka. Dayon, another hindrance, mga kaigsunan, tikangi gihapon na. Amen? Sunod, another babag, tikangan gihapon na nimo. Sunod, diri gihapon, tikang gihapon ka. Tikang gihapon ka. Hangtod nga mabot ka sa imong goal. Mga kaigsunan, buot pasabot na ko, o na gusto sa Ginoo, dili ka ma-discourage. Amen? Ako lang nang i-illustrate mga kaigsunan tungod kay, basta mulakaw ka, kuyog sa Ginoo. Magdagan ka, kuyog sa Ginoo. Doon na yung time nga ipa-experience ka sa Ginoo o fall down. Why?
gusto sa Ginoo, number one, makakatuntag leksyon. Mga kaigsunan, doon ay giingon nga kanta, little flowers never worry when the rain begins to fall. When if it will never rain, it will never grow. Ang buot pasabot, kung walay ulan, walay mga ulan sa mga kayong dili motubo kung walay ulan ang mga flowers. Mao po na sa itong kinabuhi. Ayaw kahadlok, akong i-challenge ninyo. Kung nabagsak ka karon, kung bagsak ka, ayaw kalimot na i-listen dia. More study more. Dayon, paduol sa Ginoo. Paduol sa Ginoo kanunay. Kaya nga naman, doon ay blessing. Kaya nga naman, ang Ginoo mga kaigsunan, ang unahong sa Ginoo, mao gyud ang atong pagdevelop sa atong karakter. Kinaiya. Kaya nga naman, once nga tagaan ka sa Ginoo o sa mga blessing, material blessing, mga kaigsunan, lisod kaayo kung mutaas ang imong pride, mutaas ang imong garbo. Mutaas po ang imong sinultihan. Mataas po ang imong pagtanaw sa ubang tao. Tanaw nimo sa imong kaugalingon ang buot pasabot, murag taas na puga. Pero maniniya, the more you are blessed, the more nga gi-bless tas Ginoo, the more ta nga mo paubos. O nang usay, gahi kayong panalanginan tas Ginoo, tungod kay dili ta makapaubos. Pero maniniya, sa diyang mabagsak ka, sa diyang madagma ka mga kaigsunan, bangon gihapon. Rise up again. Physically, doon ay time nga mabagsak ka. Rise up again. Okay mo, kapag diagnose sa doktor nga nasakit ka sa heart, denial, wa kumangkon. Pero later on, kaupat o katulog ko gipa hospital, usa pa ko ni angkon nga sakit gud ako. Angkon. Pero niya, the just fall it 7 times, even physical. And by the grace of God, karon mga kaigsunan, wala na akong gipangga nga akong lawas. Nag-gym, sa ginagmay lang, nag-walking, nag-stretching. Mga kaigsunan, physically, we need to rise up again. Emotionally, mga kaigsunan, we need to rise up again. Sometimes we feel nga murag walay unsa diha. Remember this. Doon ay Ginoo nga nag-take care na to. When my father and my mother forsake me, the Lord will take me up. Kalimot ko nga verse. O sabot mga kaigsunan, kung wala na tao nga nag-atima nimo, ang Ginoo mag-take care nimo. Wow, amen? Ngano man ngano ni allow man ta sa Ginoo, ngunani. Number one reason, because God wants us to recognize that He is our refuge. In Psalm chapter Psalm 46 verses 1 to 3, the Bible says, God, the Lord is my refuge and strength, a very present help in time of trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed and be thou, the mountains be carried into the midst of the sea.
though the water thereof roar and be troubled, and though the mountains shake with the swelling thereof. Sila. Mga kaigsunan mo niya, the Lord is our refuge. Sabot, sa diyang imo nakita nga, uy, asa mo ko padulo, asa mo ko padulo. Doon ay Ginoo, the Lord is our refuge. Mo nang muduol ka, Ginoo kanunay. Amen? Kadua mga kaigsoon, why God will allow this to happen to us. Number two, because God wants us to recognize that He is our strength. Amen. In Proverbs, Psalm chapter 27 verse 1, ingon ang Bible. Psalm 27 verse 1, ingon, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Doon ay time ng tugot sa Ginoo because God wants us to recognize Him as our strength. Ato siyang i-recognize, oy, dili na sa tuwa. Gun sa victory that we have, Ginoo na, ang Ginoo mo'y naghatag, ana. Unsay naadri nato, dili ta makaingon nga sa ako ning pagpaningkamot, no. Kung una, sa gracious Ginoo. Ingon si Paul, ayam by the grace of God. 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Amen? Mabot ang time, mabagsak juga. Pero ayaw kalimot, napay kusog sa Ginoo, you need to rise up again. Number three, mga kaigsunan, God wants us to recognize that He is our helper. Siya ang nagtabang na to. Once nga nakarecover ka, once nga dibangon ka, mga kaigsunan, mamapha ka, ug doon ay Ginoo, ayaw kalimot, na ay Ginoo nga muanda mo bira nimo. In Hebrews chapter 13, verse number 5, ningon na Bible, let your conversation be without covetousness, and be content with such things that ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Verse number 6, on second sa Bible, so that we may boldly say, the Lord is my helper. Ang Ginoo mo'y nagtabang. Sadyang, moabot na ka ang time nga nakarecover ka. Sadyang, uy, nakarecover lagi ka, uy. Oh, yes, because the Lord is my helper. Dili gusto sa akong Lord nga magpabilin ko nga dapa nasa ila. Amen. Moingon dayon nga, the Lord is my helper. And then I will not fear what man shall do unto me. Wow, amen. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. We are called just. Yes. Ako ikon niyo, ayaw mo kahadlok. Kamo na attempt o mga business, ni attempt og unsa dia, ayaw mo kahadlok. Unsaan ba na to pag-avoid to minimize failures in life? Number 1, you need to study. Number 2, you need not only study and learn. Number 2, you need to practice. Then number 3, you need to have a coach. Naamoy coach. Mga players sa basketball, mga boxer, dili na sila mo succeed kung wala sila coach. Nganong sa atong Kristiyanong kinabuhi, wala man tay coach. Mga kaigsoon, buot pasabot nago, rise up. Na-feel nimo nga you are
nadapa ka, rise up. Amen. For the just man falleth 7 times and riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. Ang usa ka dautan mga kaigsunan, di gyud na ka-recover. Kaya nga naman, nalitag man siya. Salamat sa Ginoo, gikuha na to gikan sa litag sa yawa. We are saved by the grace of God. We are saved, we are assured, we are secured. Because we are saved, mga kaigsunan, gitawag tag just. Because we are just, mga kaigsunan, we need to walk with Him, we need to run with Him. Mabagsak ka, doon natay helper. Natay kusog. Nga mo pabangon na to. Doon ay mutabang na to. Siya may itong refuge. Dinog ka? Praise the Lord, amen. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, bless ang maong mensahe. Lord, dasiga kami kanunay tungod kay kami, mga tao Diyos, nga mga luyahon. Salamat Lord nga ikaw ang among helper. You are our refuge. You are our strength. Wa may mahimo Lord kung wala ka. Lord, bless ang maong mensahe. Thank you Lord sa imong faithfulness. In Jesus' name. Amen.